eto na, Nelson, yung mga Eto nagtatanong. na. Oo, tumutok eto na. Tumutok po kayo mabuti. Teka muna, patawagin muna natin iba kasi baka biglang natulog eh. Oo, makinig po kayo mabuti. Yung O, ito mga nakatulog Oo. at yung iba pa, pakitawag nyo muna, ha? Ayan. Yung mga vlogger na sumusubaybay, pakitawagan nyo rin. Yan. I-notify nyo muna, oy, makinig daw kayo doon sa dalawang kamoting kahoy. May announcement tayo para po sa malaking pagkilos. Ayun. May kinalaman po dito sa January 13. Ayan, oo. Oho. Kasi, Jen, Opo. kaya natin to gagawin para maging malinaw, ha? Kasi nitong mga nakarang araw ay marami ng usap-usapan eh, ha? Yun na nga eh. Tungkol dyan sa gagawing National Rally for Peace. Oho. At ang, May kanya-kanya ng komento, opinion, Meron iba-iba. kang ibinigay sa akin na vlogger na hindi naman siya masyadong kasikatan. Oo. Pero ang kinokomentuhan niya, bakit daw doon gagawin sa venue na yon na dito sa Maynila Oo. ay sa Liwasang Bonifacio. Pinadala ko nga sa yan. Ako, ayoko na nga sanang pansinin. Pero parang nakaka-insulto lang ng konti. Hindi no? naman. Sa akin naman, hindi. Ako personally, Nelson, Na ano ka ba? Na-hurt Hindi, sa ang akin feelings naman, ko eh. Nung pinakinggan ko, sabi ko, meron kasi siyang punto, ha? Oo. May punto siya dun sa sinasabi niya. Ang narinig kaya naman na-hurt ang feelings ko sa kanya. Oo. Sabi niya, hindi ko po talaga alam ang dahilan eh. Hindi pala niya alam ang dahilan. Pero kung ano pinagsasabi niya. Di ba? Sa bagay, tama ka doon. Pero ang kanyang sinabi ay, Lalaking abogado pa naman ito. ganun ba? No? Oo. Baka naman hindi totoo. Yun na nga. Ewan ko. Baka hindi totoong abogado. Attorney ang tawag sa Ganun kanya ba? eh. Eto, Oo. Jen, ha? Ito naman din ay sabi nung iba, ha? Oo. Dalawang bagay. Una, ang sabi ho ng ilan, kasama nung vlogger na tinutukoy ni Jen, Oo. bakit sa Liwasang Bonifacio gagawin? Oo. Ang ibig sabihin, kokonti lang kayo. Yun ang kanyang opinion. Yun Yun ang kanyang konklusyon. Dahil ang Liwasang Bonifacio, tama nga naman, dahil ang Liwasang Bonifacio, napakadaling punuin ng tao. Ay, oo. Di ba? So, ibig sabihin na niya, kakaunti lang talaga pupunta. Gusto niyo lang magbukang marami kayo eh. Ibig sabihin niyan ay talagang wala. Yun ang gusto niyang palitawin dito. Oo. Walang sumusuporta sa inyo. Kayo Yun na lang nga. yan. Kayo Hindi kayo lang. sasamahan ng sambayan ng Pilipino. Oo. Dahil ang sambayan ng Pilipino, kung susundan natin yung kanyang pananaw, Oo. ang sambayan ng Pilipino ayaw sa kapayapaan. Ang sambayan ng Pilipino gusto magugulo. Ang mga leader naman sa'yo nag-aaway-away. Naku po. Mukhang may depresa ito. Malamang. Ang sabi Kasi niya, ang Jen, taong matinong isip, ang gusto niya kapayapaan eh. hindi, ang isa pang punto niya dyan, bago yung announcement mo. Ang isa pa niyang punto ay hindi naman iniimbestagahan natin ang isang departamento Oo. sa mga ginagastos niyang pondo, hindi na tayo payapa. Ba? Payapa pa rin naman ang Pilipinas, di Oo ba? nga naman, Hindi sabi naman tayo niya, no? katulad na ibang bansang magugulo. Oo. Ito ho ang hindi nyo nakikita. Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Payapa pa yan, di ba? Di ba? Tataka nga ako Gusto na nga magsalpukan ng dalawa eh. Oo. Mabuti nga lang at sa isang pagkakataon, nahimasmasan yung isa. Oo. At ang sinabi niya, hindi, ayaw nating mag-away-away tayo. Yan. Wala yang kahinan at mag-impeachment pa tayo. Oo. Sayang lang ang oras, di ba? Kung hindi lang kami nagsalita sa palatuntunan sa ganang mamamaya, hindi huhupa po ang sitwasyon. At yun po Tuloy-tuloy na po. At sana yun yan. ang pinapaboran natin. Yun na nga. Yun ang sinusuportahan natin. Kaya Oo. tayo, ang mga leader, dapat hindi mag-away. Oo. Hindi ba? Mag-usap kayo. Kung gusto nyong imbestigan, mag-imbestiga. Pero magpapatayan pa kayo. Oo. Yun yung hindi natin sinasang-ayunan. Oo. At uubusin nyo ang oras sa kung ano-anong mga bagay na sa tingin natin ay hindi naman talaga makakabuti. Yan. Mismo presidente na nagsabi dyan eh. Totoo. Di ba? Di ba natin paniniwalaan yun? Yun na nga. Oo. Kapani-paniwa sa pagkasabi naman ng Pangulo, it's a storm in a teacup. Ano sabi? It's a storm in a teacup. Storm in a teacup. Oh, it's Nung una a- ko nga narinig yan, Jen, pumunta ako dyan sa 7-Eleven. Umorder ka ng storm? Meron ka bang storm in a teacup? Akala ko kasi bagong brand ng tsaa yun ha? Hindi, alam ko naman tayo, hindi tayo nag-aral sa Cambridge eh. Mga nagsipag-aral sa Cambridge lang ang Ay, totoo yan. Oo. Kasi ang tea, yung tsaa. Oo. Yan po ay tradisyon ng mga British. Ay, totoo, totoo. Mula pa nung unang panahon, di ba? Talagang merong tea party kung tawagin. Oo. Pag nagkapulong-pulong yung mga nasa alta syudad, yung mga medyo na matataas ang antas,
Hindi kape ang iniinom niyan. Ay. Hindi rin soft drinks lalo na. Totoo. Tsaa, tea. Oo. Kaya kapag nakakita sila ng usapan ng, di ba? Oo. Sabi nila, ay, walang kwenta yung pinag-uusapan nyo. Bakit? It's just a storm in a teacup. Yun. Parang, Lagyan mo na konti. It's a storm in a teacup. yeah, iinumin ko lang yan. Oo. Ganun kaliit yan. Walang kabagay-bagay. Yan. Alang kakwenta-kwentaan niya Siguro mga... maganda, iparinig uli natin sa ating kababayan. Ganon. Yung pahayag ng Pangulo Jen. Oo. Doon sa, ang gusto niya ay, huwag nating sayangin yung oras. Ayan. Nandun tayo dyan eh. No? Oo. Ano man po ang gagawin ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi dun sa pagsasayang ng oras. Ano man yan. Totoo. Pakinggan na ho natin ang Pangulo. Ready na ba? Ready Sige na. nga, pakinggan nyo. At yung pumupunas natin. Pakinggan mo nga ito, sabi ng Pangulo. Ito yung sinasabi Buffering lang. Ito yung sinasabi natin Oo. na kaya kailangan nating suportahan. Oo. Kaya payapaan, di ba? Tapos ang bandang huli, nung kanyang extra, Oo. number 1 nominee pala siya ng isang party list group. Yung Yung Ay, gusto nagsasalita lang na yun, gusto lang magpasikat ata yan. magpapansin at siguro baka akala niya kapag kapupunahin natin at papagitin natin ang kanyang pangalan dito, Oo. baka alam mo naman sa politika, additional eh. Pero nagkamali ka sir kasi di pa paano kami? Di ba? At tapos ang kampanya nito, parang wag na ho kayong sumuporta diyan. Parang ang kanya masyado niya minimenos yung gagawing rally for peace. For peace nga eh. Oo. At ito, national Yes. na rally. Hindi lang ho dyan sa Maynila. May iba't ibang lugar pa. Oo. Pero, bakit nga ba napunta ng Liwasang Bonifacio dyan? Yan. Oh. Ito po ngayon ang ating sasagutin. Attorney, baka napapakinggan mo. Oo. Bakit pa kami napunta ng Quirino Grandstand? Bakit ang Liwasang Bonifacio? Mas malaki ang Luneta. Oo. Mas malaki ang Quirino Grandstand. At saka maraming sasabi, tsak na, naku, ka-traffic yan kayo, pamimirwiso lang kayo eh. Gusto nyo kasi dyan sa Liwasan, ayaw nyo doon sa Quirino Grandstand. Hindi, sasagutin ko na muna. Number one. Ha? Oo. Kasi kami po, at kahit na sino, dapat ito ang isipin mo eh. Kung gagawa ka ng isang bagay, dapat una, huwag kang susunod ka sa mga patakaran. Ay, tayo pa. 'Di ba? Oo. Mama, sinabi nila na ay doon ho kayo pwede, dito Oo. hindi. Yeah. Ano gagawin mo? Ay, sapagkat tayo masunurin sa gobyerno, masunurin tayo sa gobyerno, Nelson. Susunod Ano tayo. Susunod. Yes. Ano ba yung pinasunod na nila sa atin, Jen? Ano ba sabi nila? Sumulat po tayo sa Quirino Grandstand Oo, na dapat doon talaga gagawin. Ito pong National Rally for Peace. Ano ba yung nakakasakop dyan sa Quirino Grandstand, Jen? Ang National Parks Development Committee. yan Na opo. sahong ahensya na nasa ilalim ng Department of Tourism. Opo, itatama din pala natin kasi parang mayroong mga vlogger ata nagalit sa kasalukuyang administrasyon ng Maynila. Hindi sa Parang local government yan Hindi po ito under ng local government ng Maynila. Ang Quirino Grandstand. Ibang ahensya po ng gobyerno ang nakakasakop dito. National Parks Development Committee, Yan. agency under ng Department of Tourism. Yes. So kapag gagamit ka ng luneta, gagamit ka ng grandstand, Oho. at ano pa man doon na mga lugar, hihingi ka ng permiso sa National Parks Development Committee. Yan, hindi po sa lungsod ng Maynila, city government ng Maynila. Hindi. Oo, hindi po doon. Ngayon, ang kanila pong tugon sa aming liham ay ganito. Please be informed that the Quirino Grandstand is not available on 13 January 2025. Yan. Sapagkat meron daw pong mga naunang event dyan sa nabanggit na lugar. Meron daw grupo na nakapagpa-reserve. Yes. Ha? At ang balita natin, ang reservation natin hanggang Marso. Tagal na ba, Marso? Yun po ang Kasi sabi nila, hindi, ipa-reset nyo na lang. Kailan ho ba? Oo. Mga Marso na. Ayun ang sabi. Kaya po, Wala ka nang choice, di ba? ang National Rally for Peace ay napunta po ng Liwasang Bonifacio. Yun. Oho. Yun ang ano. Oo. Yun ho, ha? So, Liwasang Bonifacio. Opo. Kasi ang Liwasang Bonifacio ay isang, kung tawagin ay Freedom Park sa Yes. City of Manila. Ibig sabihin, pwede kang
magsagawa ng Open yan, Freedom pagtitipon Park niya. talaga Open, yan. Yes, kahit huwag ka po. nang kumuha ng permiso. So kung doon sa Quirino Grandstand, Oo. ay sabi, hindi ko kayo pa pwede dito kasi may grupong May nauna na pong gagamit sa Oo. naturang petsa. Eh, doon tayo sa pwede. Yun. Eh, ang pwede yung Freedom Park Oo. sa Kaya Quirino, kung- sa Liwasan. Kaya kung sasabihin nila, ako, hindi magka-traffic, dapat doon kayo sa Quirino. Eh, doon nga ho talaga ang gusto namin. Oo. Gusto na namin talaga. Gusto nga namin doon. Doon kasi mas malawak po doon at baka hindi po gaanong makasikip ng daloy ng trapiko. Pero ito na po, naka-schedule. Kaya ngayon pa lamang po, sinasabi na namin sa inyo, sa araw na iyan, Lunes po yan, January 13, 2025, ipagpapauna na po namin sa inyo. Ano ha? Na sana ay huwag kayong magdamdam, huwag kayong magalit kung marami pong tao, marami sasakyan, mag-traffic, sapagkat dyan po namin sasagawa ang National Rally for Peace. Tandaan niyo po National Rally for Peace. Ito po'y rally, pangkalahatan po ito. Kasi akala nila, uy, yan ba'y rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi po, ito po'y nagkataon lang na ang Iglesia ni Cristo ang nanguna Nag-initiate. o nag-initiate nito, pero hindi po nangangahulugan. Opo, Kapayapaan. pero hindi po nangangahulugan na Iglesia ni Cristo lang ang nandito. Kaya kami naroon sa Quirino, sa Liwasang Bonifacio, sapagkat kami po, mamamayang Pilipino, nananawagan kami. Di ba? Nang magkaroon ng kapayapaan. At gagawin ho natin itong bagay nito. Masama po ba yun? At ang bawat Pilipino dyan Oo. ay may karapatang gawin yan. Yes. Bilang tayo po ay nasa ilalim ng demokrasyang Oo. pamahalaan, hindi ba? Oo. At bilang mamamayang Pilipino, binibigyang diin po namin, tumatayo kami na sana magkaroon po ng kapayapaan sa ating bansa at unahin natin ang kapakanan ng atin pong mamamayan. Hindi po ito INC rally. Nelson, sa ating mga kababayan. Kami po ay mamamayang Pilipino, tayo Nelson, mamamayang Pilipino tayo, ay ito po ang nag-iisang bansa natin. Kaya nananawagan kami na magkaroon tayo ng national peace, pambansang kapayapaan. Tingnan mo dyan, ha? Oo. Imagine ninyo, mga kababayan, yung mga tumututol pa rin sa rally para sa kapayapaan. Kung hindi ba nagsalita ang Iglesia ni Cristo Oo. na tigilan nyo na yan, Oo. doon tayo sa kapayapaan. Huwag kayong mag-away-away. Matitigil kaya yan dyan, yung halos magpatayan na, yung dalawang... Yun na nga, baka dalawang madagdagan- leader ng ating bansa kung babalikan nyo, madali ho kasi makalimot ang taong bayan. No? Oo. Kung babalikan nyo yung mga pangyayari, before namin i-announce na merong malaking rallying gagawin, ay napakatindi po ng tensyon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. At para tingnan mo na yan presidente, vice-presidente, first family, second family, pamilya, hindi ho biro yan. Ha? Totoo. Kung yan ay patatagalin mo pa at hindi mo sasabihin, hindi. At may mga supporter yan. Nelson, Matindi ho yan. Oo. Kaya ngayon, para ho ito masustain, kailangan natin ipakita sa kanila na kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Yun. Huwag yung pag-aaway ang intindihin natin. Unahin natin yung kapakanan ng mga mamamayan. Kung may mga investigasyon kayong gustong gawin nyo, pero doon lang kayo sa investigasyon, di ba? Totoo. Yung mga nagtatanong, Nelson, Jen, pwede ba kami sumali dyan? Ano ba? Pwede ba kami sumama dyan? Oo. Pwede po. Pwede po kayong sumama. Pero dapat, susunod tayo. Doon sa, Yan, ang yan. layunin po ay pambansang kapayapaan. Pagkakasundo. Pagkakasundo. Oo. Ha? Hindi po pwede na nandun ka, Oo. tapos sasabihin mo dun sa habang nandun ka, sisigaw ka na, Oo. ibagsak! BBM resign! Walang ganon. Hindi. Kasi Oo. magkakawatak-watak nga tayo. Yes. Kaya naman yung kabilang banda sisigaw ng impeachment! Hindi. Paano tayo magkakasundo? Paano tayo magkakaisa? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung pag-aaway pa rin ang isisigaw natin doon? Yan. Kaya yung mga gusto pong sumama dyan, dapat kaisa po kayo ng layunin, ha? Oo. Pambansang kapayapaan. Ang dapat po nating babanggitin at ang ating po sasabihin. At ang mauna At dyan, ang atin pong dapat maging agenda dyan. at Di ba? ang gawing priority dyan, Oo.
ay kapakanan ng mga mamamayan. Yan, unahin natin ang kapakanan ng mamamayan. Yes. Oho. Kasi yung ibang bagay, pwede naman gawin sa ibang panahon. Di ba? Kung gusto nyo mag-rally, iba ang layunin ninyo, huwag kayo sumabay. Huwag nyo Huwag kayo sabayan itong, huwag nyo po itong sasama dito. Oo. At huwag kayo sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, di ba? yung mga ipinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, Yan. ayan na, suportado na tayo ng grupong malaki. Oo. Tapos ito ang agenda mo, hindi ho kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Oho. Oo. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Oo, doon kayo sa ano. Oo. sa Sapagkat ibang ito pong rallying ito, inulit namin ha. Oo. Tandaan nyo po, National Rally for Peace. Ano ha? Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Hindi po. Wala. Wala pong ganun agenda. At kung kayo po sasama, at yun ang agenda ninyo, ngayon pa lang ho, ngayon pala sinasabi na namin sa'yo, huwag na rin pumunta doon. Oo. Kasi baka sa iba kayo mapulot, di ba? Yan, opo. Pulutin kayo. Papupulutin kayo ng basura. Oho. Ay, nako. Kaya importante po yan ha. Inulit natin, sa ating mga kababayan, ngayon pa lamang po, kasi marami na nagsasabi dyan, nako, matraffic itong araw na ito, bakit ba kasi hindi kayo pumunta doon sa Quirino Grandstand? Una-una dyan, Oo. bago mo ituloy yan. Oo. Matraffic naman taho talaga sa Metro Manila. Bagay. Kahit nga linggo dyan. Walang rally o meron, Opo. matraffic. Eh di, siguro lalo magta-traffic yan sapagkat merong ganyan pagtitipon. Ngayon, asahan nyo na. Isipin nyo lang, imaginein mo. Matraffic pag walang rally, lalo na kung meron. Yan. Mag-rally nga lang yung dalawang driver ng Manibela, nagta-traffic, di ba? Ayun, oo. Lalo na kung may isang grupong sasama dyan sa nagkakaisang Kasi kapayapaan. ang estimate ata dyan sa Liwasan Bonifacio, para mga 15 to 20,000 lang. Para dun sa... Doon sa isang kahabaan na yon. mga sasakyan pa lang yun dyan. Yun na nga, sasakyan pa lang yun. Yung dito lang sa amin, sa lugar namin, libu-libong van na po at saka bus ang inihahanda namin. Di ba? Ang gagawin natin dyan, ngayon pa lamang, di ba? I-adjust nyo na yung mga, alis nyo na bahan. Opo. Meron kayo pupuntahan dun sa Maynila. Opo. Ang tipanan nyo ay alas 8 ng umaga. Nako. Linggo pa lang ng alas 4 ng hapon, pumunta na kayo. Di ba? So sana po maunawaan niyo po kami sa bagay na yan. At ngayon pa lamang, sapagkat ngayon po ay Lunes, ilang araw pa ang lilipas. Nelson. May schedule nyo pa naman Opo. Di ba yung mga lakad nyo, kung ako sa inyo, kung ayaw nyo maabala, i-reset nyo na yung pang Monday. Yan. Huwag nyo nang daanan yung Maynila. Oho. Kasi sa Metro Manila, Maynila po ang sentro eh. Yan. Sa ibang mga lugar, alamin nyo doon sa inyong mga lugar kung saan. Meron kasi Oho. sa Palawan, meron sa Iloilo, Oho. meron sa Cebu, meron sa Davao. Pero yung malaking area kasi, halos dito, Calabarzon, doon sa iba't ibang mga lugar, ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, mukhang pupunta rin. So, marami din pong grupo. Totoo yun. Meron nga akong narinig, parang grupo ng Tarlac, mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay pupunta rin doon. Hindi naman sila magsasalita. Parang magpapakita lang daw ng suporta. Ganun daw ang gagawin. Kaya ang panawagan namin, total, Lunes, Oho. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. May 6 na araw pa para mag-reschedule na mga gagawin, di ba? At ito naman, Nelson, araw-araw din natin babanggitin. Oo. Baka meron po hindi mga nakapakinig o kaya naman na hindi po nakasubaybay sa araw na ito. Uulit-ulitin po namin dito po sa palatuntunan sa ganang mamamayan para sa araw na yon, wag na po kayo magalit sa amin. Oo. No, ha? Pagka nagalit pa kayo sa araw na yon, ikaw na yung pinaka... Ba't hindi mo schedule? Yun na nga, Ba't hindi mo reset? Di ba? Alam mo namang may rallying gagawin, di ba? Opo. At ine-expect mo na sigurado hindi lang liwasan ito. Oo. Di ba? Expect Yun mo na liwasan, ganun lang kaliit. Ang pupunta, ganun ka Nako. dami. Oo. Isipin mo na lang. Aapaw ho yan. Aapaw ho yan talaga. Kaya nga ako yung nagtataka doon sa mga magtitipon doon sa Quirino Grandstand Titingnan ko kung sino sila dyan. Panonood Kasi alamin ko sa araw ng Lunes. ayaw nila tayo papuntahin doon. Sapagkat sila daw yung nauna. Tinignan natin kung gaano karami. Baka Yun na nga. pwedeng palit na lang tayo ng venue doon sa grupo na yun. Baka doon na lang kayo sa liwasan. Diyan na lang kami. Gano'n? Baka naman pwede. Para... Kasi kung maluwag-luwag naman sila doon. Baka Hindi, pwede ako naman, Nelson, titignan ko kung sino yung mga yon. Kaya nga. Kasi ang sabi nila, ang kanila daw pagtitipon hanggang Marso na Ako, araw-araw ko yan, Jeff. Pupunta ako doon araw-araw kung talagang nandun sila araw-araw. Kaya mula sa Baka may January Baka may Zumba.
alamin natin kung sino-sino po ang grupong ito na naunang nagpa-schedule doon sa Quirino Grandstand. Oo nga, So inulit natin ha. Ang talaga pong gusto natin isagawa, ito pong National Rally for Peace na ito sa Quirino Grandstand. Yan. Pero sinabihan po tayo na ang Quirino Grandstand sa January 13 ay hindi po available. Ayan, May sapagkat grupo. may naiba na pong naunang grupo na nagpa-schedule sa nabanggit na lugar. Ano ha? So, hindi na po namin ipakikita itong liham na ito. Alam niyo naman tayo, masunurin tayo sa batas, Nelson. Ano ha? Pero again ha, binibigyan din natin. Hindi po ito, kasi yun nga, nabanggit na ilang mga vlogger, ang akala ata, ang City Government of Manila ang tumutol. Ginagamit na lang nila yan sa, alam mo naman, election eh. Ayun na nga, mukhang nakapaling sa ibang tao at yung mga ganon. Tayo ho naman, sa totoo lang, based sa dokumento na hawak natin, Nelson. Sabi nga ni Mr. Del Rosario ng Quezon City, Si Canor Bing, ang sabi ni Canor Bing. mga matitinong tao ang pupunta sa rally. Yan. Ayan, oo. Kaya pati basura dyan eh, ha? Ay, Tapos oo. ng rally, hahakutin pa uwi eh. Bawal magkalat doon eh, ha? Ayun. Si Kuya Benji ng Cebu, Mutya, luluwas ako dyan. Kuya Benji, wag na, sapagkat meron bukod sa Cebu. Excited ka na ba? Ay, talaga naman, sobrang excited Hindi, ganito na ako. ha. Every sa ganang mamamayan, may update ho kami, ha? Yan. Kasi baka may mga pagbabago eh, ha? Totoo, Malay mo nga, yung grupo, magbigay daan, di ba? Dito na nga po kayo, sabi nyo eh. Wala, nakapaglagay na ako ng mga portalet doon sa Liwasa Bonifacio. Baka lang naman. Oo. So, tutok lang na kayo sa ganang mamamayan. 4:32 pa. Tapusin nyo yung buo. Yan. Kasi hindi natin alam, in between may bagong sasabihin sa atin, di ba? Yun, oo. Then mabilis natin malalaman, di ba? Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, kontento ka ba sa naging paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa national budget? Ang nagsabi ng opo, kontento kami, 13.7%. Pero ang nagsabi ng hindi, naku, maraming hindi na siya na, 86.3%. Ayun. Okay, let's go.